Okay, good evening and good morning mga kamista. Welcome back po sa ating channel at meron po tayong pag-uusapan ng konti ngayon. Chismis muna tayo or muna tayo, makichika-chika mga kamista, pero relevant naman po yung pag-uusapan natin kasi isang mainit na issue po ang ngayon po ay bumabalot nga po dito sa isang senador sa Pilipinas at wala pong iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Masasabi po talaga natin mga kamista na ang nangyayari po ngayon kay Senator Jinggoy Estrada ay talagang warat na warat po siya. Wasak na wasak po siya ngayon. Mga kamista, hindi ko po alam kung ako ay matatawa o anong reaksyon ba yung pwede kong kasi nagulat po ako talaga. I don't know how to react on this one kasi seryoso ang usapin sa flood control. Seryoso ang mga akusasyon. Pero mga kamista, maraming issue ngayon. Hindi lamang corruption, hindi lamang yung previous conviction o yung problema ni Jinggoy Estrada ang kanyang kinakaharap. Kaya nasasabi ko po mga kamista na talagang warat na warat ngayon o wasak na wasak itong si Senator Jinggoy Estrada. At kung bakit, please subscribe, like, and share muna mga kamista. Subscribe, like, and share lang po kung bago po kayo sa aking channel. Para po lumago naman yung ating community. Pero anyway, diretso na po tayo. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman mga kamista. Ito po kasing si Senator Jinggoy Estrada, meron pa rin po siyang pending case or may pending issue pa rin naman po siya sa Sandigan Bayan. Meron pa rin siyang pending case ng graft and corruption. Dahil po sa nasangkot po kasi si Senator Jinggoy Estrada doon sa kanyang huling problema na Napoles scandal. Yung pong sa mga scam noon na which is sila po ni Bong Revilla, si Senator Enrile at si Senator Jinggoy Estrada nga po ay nahatulang pong makulong sa sala ng graft and corruption. At hindi po nagtagal ay pinawalang bisa po, hindi po pinawalang bisa kundi pinakawalan po si Senator Jinggoy Estrada on bail. Naka-bail lang naman po si Senator Jinggoy Estrada. Tuloy pa rin naman po yung kanyang kaso sa Sandigan Bayan. At ito ay pending po. At kailan lang po, just 3 days ago, tungkol po dito sa flood control, ay nagkaroon na naman po ng panibagong dagok dito kay Senator Jinggoy Estrada. Ito pong First District Second Engineer na si Bryce Hernandez ay inakusahan po itong si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Joel Villanueva na sila po ay sangkot din po sa flood control scandal. Na sila raw po di umano ayon kay Bryce Hernandez, ito pong si Senator Jinggoy Estrada ay nag-insert din po at nagbaba ng pera sa Bulacan para sa flood control ng halagang 325 million pesos. At ang hinihingi daw po rito na commission o kickback ni Senator Jinggoy Estrada ay 25% to 30% ng kabuuang halaga ng 325 million. Ibig sabihin po, ang hinihingi ni Jinggoy Estrada sa DPWH sa Bulacan ay 30% ng 325 million ay yun ang kanyang kickback. Yun ang ibabalik sa kanya na yun po ay para maibulsa niya. Siyempre, kailangan pa rin pong patunayan at maglabas pa rin po ng mga ebidensya itong si Bryce Hernandez para talagang mapatunayan niya na tumanggap nga po talaga itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero
marami pong inilapag na ebidensya itong si Bryce Hernandez. Naglabas nga po siya ng isang picture nga po na sandamakmak na pera, patong-patong, nakalagay sa lamesa ng billiard table. So, maaaring may katunayan, pero kinakailangan mas dagdag na ebidensya pa. At ngayon nga po mga kamista, bigla rin akong nagulat kasi 2 days ago, actually ayokong patulan ito eh. Ayokong patulan itong vlog na ito, pero I think this is also relevant. Okay? May relevant pa rin po ito kasi yung, hindi naman po kasi ito basta paninira lang o paninirang puri kay tawag dito kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi parang isang ordinaryong mamamayan din po yung nag-akusa sa kanya at dahil nga po sa galit tungkol po sa flood control, tungkol nga po sa corruption, siya po ay binanatan nitong taong ito na mag-resign na lamang. Dahil nga po sa kinasasangkutan ni Jinggoy Estrada na flood control project na siya ay kumukuha rin ng kickback. At ito pong taong ito ay walang iba kundi si Robby Tarosa. So, sino po ba si Robby Tarosa? Si Robby Tarosa ay isa pong matinee idol noong panahon ng That's Entertainment. Matagal na ho ito. Yung mga bata hindi pa nila masyadong alam ito, pero si Robby Tarosa po ay isang matinee idol. At meron nga pong nilabas din siyang picture na katulad nito. Ito, tignan po ninyo. Ayan. Picture po yan ni Jinggoy Estrada at saka ni Robby Tarosa. Nakayakap po ito si Robby Tarosa kay Jinggoy Estrada. So, anyway mga kamista, inaakusahan po nitong si Robby Tarosa na ang sinasabi po niya kasi ay ganito. Ito po yung binitawang salita ni Robby Tarosa. Jinggoy, hindi na masyado makita mga kamista, pero ito po yung sinabi. Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, I will be forced to tell the country about your double life. Malaki po ang meaning ng double life. You are one of the reasons but nagkahiwalay. I have all the receipts, dear. Try me, pareho lang kayo ng ex ko, baboy. So itong si Robby Tarosa, inaakusahan niya ngayon itong si Senator Jinggoy Estrada na isa raw po itong may pagka-double life po. Sa isang madalit salita, dalawang pagkatao. At sinasabi po niya rito na meron daw po siyang ebidensya at marami raw po siyang ebidensya talaga. Huwag daw po siyang subukan dahil ito pong si Robby Tarosa yata ay meron ding karelasyon at that time at ito raw pong si Jinggoy Estrada ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kaya tinawag niya pong parehong baboy itong ex niya at itong si Senator Jinggoy Estrada. So, malaking po talaga ito, akusasyon ng isang dating artista, dating matinee idol dito sa Pilipinas. Alam niyo po mga kamista, ito yung isa pang nilabas muli ni Robby Tarosa. Babasahin ko lamang din po sa inyo ha. This is all I can tell you, Junggoy. Junggoy pa tawag niya. Junggoy baboy. My family is not poor and never corrupt. Ano po ito ha? Galing po yan kay Robby Tarosa. Yan po ang statement niya. Ayan kay Robby Tarosa po galing yan. Sa post po niya yan. In the USA, my father is a Fed. Oh, ang father pala nito si Robby Tarosa ay nagtatrabaho sa federal government. Aba. And very close to Donald Trump Jr. Oh, very close daw po doon sa anak ni Donald Trump, which is ang presidente ng Amerika ngayon. Try nyo ako galawin. Baboy ka. Yun ang sinasabi niya rito. Botomesa. Di naglilinis bago magpatira. This is a very serious accusation mga kamista, kasi ang sabi ni Robby Tarosa dito, ibig niya sabihin na ito raw pong si Jinggoy ay nagpapatira
sa bottom. Kaya ang tawag po niya botomesa. Pero ito raw pong si Senator Jinggoy hindi naglilinis bago magpatira. Oh my God. This is very serious. This is very serious accusation po, mga kamista. Paninirang puri na po ito talaga. Parang hindi na ito sumasang-ayon doon sa ano. And I don't know kung bakit ganito itong si Robita Rosa towards Jinggoy Estrada. So, but anyway, ituloy po natin, basahin po natin. You have the nerve to question others dyan sa investigation sa Senate. So, parang kumbaga sinasabi ni Robita Rosa, ang kapal ng mukha mo kung makapagtanong ka at questionin ang mga tao sa Senate. So, ang sabi niya rito, kupal ka. Kayo, K-U-P-A-L daw. K-U-P-A-L. Sinabihan niya itong si Senator. At K-U-P-A-L ka, to the highest level ka. Mukha kang pagong na tumitira ng palaka. Animal ka sa Bisaya. Dirty pig sa English. Yun ang ano niya rito. At sinabi rin niya rito, kasalanan din ni Duterte, ba't ka nakawala? Inday Sara Duterte, Sebastian Baste Duterte, please explain to the Filipino people the injustice your father has done, letting him loose. O nga naman, kasi nung panahon kasi po ni Duterte, ito pong si Jinggoy Estrada ay pinawalang, hindi naman pinawalang sala, pinakawalan siya, pero of course, he is still, pending pa rin po yung kaso niya. Buhay pa rin po ang kasong ito, and anytime, pwede pa rin naman po siyang kuhanin o ipakulong at ipabalik sa kulungan. So, ito pa yung isang post ni Robita Rosa. Dito sinasabi niya na may mga death threat na raw po siya. Ito na po, mga death threats na. I do not care. I will continue to speak the truth. Bakla at sinungaling ka. Robita Rosa is referring to Senator Jinggoy Estrada, mga kamista. So, talaga pong mabibigat na tong mga akusasyon na talagang ibinagsak nitong taong ito kay Senator Jinggoy Estrada. Actually, mga kamista, ito pong si Ramon Tulfo, meron din siyang parang blind items before. Doon po sa blind items niya ay meron po siyang sinabi na merong isang senador na gay at merong karelasyon na dating mati ni idol na nakatira na sa Amerika, pero hindi po binanggit ni ni Tulfo, ni Ramon Tulfo, kung sino yung senador na yon at kung sino yung mati ni idol na yon. So parang nag-blind item lamang siya. At noon pong August 1, ito po ginugil ko ito. Kasi may sinabi rito may isang issue rito na dumugo ang puwet daw po nitong si Senator Jinggoy Estrada. This is August 1, 2002, August 1, 2002. Puwit ni Jinggoy dumugo uli, ibalik sa Makati Medical. Nakalagay po rito, muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanyang kliyente sa Makati Medical Center dahil sa muling pagdurugo umano ng puwit nito noong nakaraang linggo. Ito ay ayon sa kanyang attorney na si Noel Malaya, na at that time kasi nakadetain si Jinggoy sa tawag dito sa Makati Medical Center dahil naisip ko mga kamista, bakit dumudugo ang puwit ni Senator Jinggoy Estrada? Meron din po kasing binitawang salita itong si tawag dito si Robita Rosa
noon daw pong eleksyon, panahon po ni Fernando po Jr. nakasakasama kasi slate po ni FPJ itong si Jinggoy, kasama nila ito sa kanyang sa Senate. So kasama niya sa pagkakandidato. Noong daw pong time na yun na nangangandidato itong nangangampanya itong si FPJ, ay meron daw pong eksena according to Robby Tarosa na ito daw pong si Jinggoy Estrada at saka itong si Joed Serrano ay may eksena na sila raw po ay sabihin na natin pansit kanton daw po, doon daw po habang sila ay nasa pangangampanya. So, mga kamista, hindi ko natatawa talaga ako kasi I don't know how to react kasi talagang mabigat na accusation ito. Ayokong patulan pero sa panahong ito, gusto ko lang iparating na durog talaga itong si Senator Jinggoy Estrada. Wasak na wasak, warat na warat ang kanyang pagkatao. I don't know kung paano haharapin ito ni Senator Jinggoy Estrada. Una, meron pa siyang pending case. Hindi pa tapos yung kanyang kaso sa Sandigan Bayan sa graft and corruption. And at the same time, recently lamang nilabasan na naman po siya ng panibagong accusation from the flood control project na isa raw po siya sa mga humihingi ng kickback, na naglabas siya ng 325 million na ibinaba niyang budget sa Bulacan at ang hinihingi niyang kickback ay 30%. At ito po ay may sinusuportahan ng mga text messages ni Bryce Hernandez. So, pangalawa yun. At ito nga po, pangatlo, hindi man ito tungkol sa politika o hindi man ito tungkol sa flood control, hindi ito tungkol sa graft and corruption, pero this is very personal. Very, very personal. Talagang nakakahiya ito kasi talagang I don't know how the wife will feel o yung mga anak ni Senator Jinggoy Estrada ng kanyang kapamilya dahil sa revelations po na ito na marami na nga pong mga lumalabas na comment na kung ano-ano. Yung iba binasa ko pero talagang censored na, mga kamista. Censored as in censored po talaga. Kung ano man po yung naiisip ninyo na nakakatawa, yun din po ang naiisip ko na nakakatawa at na mga nabasa ko na comment. So mga kamista, kayo na po ang humusga. Your reaction, ilagay na lamang po ninyo sa comment section. Please, I beg you, pakilagay po sa comment section kung ano ang opinion ninyo, ano ang inyong palagay, ano yung mga reaction nyo na marinig nyo to. I need to hear from you kasi hindi ako makamove on dito sa nangyayaring ito. Kasi from very, very serious na sitwasyon sa sitwasyon na nakakatawa. Mga kamista, sana maharap ni Senator Jinggoy Estrada na maayos ito at maibangon puri niya yung kanya sarili. Hindi ko pasensya na po kayo, mga kamista. Hindi ko po pigil sarili ko. So, doon sa mga hindi ko pa subscriber, please subscribe and share, mga kamista. At I hope nagustuhan niyo po ito at marami po akong mga upload pa previously. Kung po pwede po sana, pwede pasyalan niyo po at mag-comment din po kayo, panoorin din po ninyo, bigyan niyo po ng time. I'm so sorry talaga. Pasensya na po kayo, mga kamista. Sa susunod hanggang sa susunod po na vlog, mga kamista, I hope meron po kayong natutunan o I don't know kung masasabi ko natutunan, kundi I hope meron po tayong naibigay na kadagdagang impormasyon sa inyo. And let's be serious, mga kamista. I hope na kasi this is very talagang warak na warak po ito sigurado si Senator Jinggoy Estrada. Hindi lamang po siguro siya kundi ang kanyang pamilya, asawa niya, ang kanyang anak.
I don't know kung ano iniisip ngayon ni dating President Joseph Estrada na yung kanyang anak na may bigote. Mga kamista, hanggang sa muli sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum and God bless us all mga kamista. Thank you so much sa panunood po ninyo at paki-subscribe, like and share po ang ating video. At maraming po salamat sa mga sumuporta at nag-subscribe. From 5,000 last month, this time we are already 13,291. I hope nadagdagan pa at lumawak pa ang ating tawag dito, ang ating community. At peace sa lahat po, peace. At tandaan po natin lagi, magtulungan po tayo bilang mga Pilipino at suportahan po natin ang tama. Pag may ginawang tama ang gobyerno, purihin po natin. Pag may ginawang mali, saka hanapan po natin punahin at kalampagin para po malaman nila na pinagmamasdan natin sila at naghahangad tayo ng mga mabubuting resulta sa kanilang mga pamumuno. Maraming salamat po mga kamista. Thank you so much and God bless us all. Hanggang sa muli.